leadership ng church na ang topic for the month of May ay about the miracles of the Lord Jesus Christ. Kaya sa unang linggo ng Mayo ay uunahin natin ang event na nangyari maraming kaunaan na ito ay ang pagkabuhay ng muli sa kamatayan ni Lazarus. At of course, hindi ito ang first time na na-record sa Scripture kung paano ang isang namatay na ay binuhay ng muli dahil sa power ng ating Panginoong Jesucristo. Basa natin ang story ng anak ni Jairus, for example. Ang daughter na ito ay binuhay ng ating Panginoon. Now, John 11:20-25 and the rest of the verses in chapter 11 ay very straightforward na story. Ito ay hindi isang story na hindi natin nalalaman. Sapagkat sa haba ng panahon na tayo ay Kristiyano na, o kasi tayo ay bago pang Kristiyano at tayo na naka-attend ng Bible study, ay hindi pwedeng hindi matouch ang chapter 11 ng John sapagkat ito ay nagbibigay ng basic na theology about life and death. Kaya, being a straightforward story between the Lord Jesus Christ and the family of Lazarus at si Lazarus mismo ay hindi pa mahirap intindihin. Kaya, ang ating gagawin sa umagang ito ay gusto natin himayin ang story na ito. Malaman natin sino ang mga major characters sa story na ito. At out of those major characters ay alamin natin kung ano ang role na kanilang ginawa dito sa kabuuan ng story ni Lazarus. And of course, ang unang character ay si Lazarus. Isang kaibigan ng ating Panginoon na kapatid ni Mary at ni Martha. At siya ay namatay dahil according to the Scripture, siya ay nagkasakit. Kung ano man yung sakit na yan, hindi na nila. In the shortness of the Lord's ministry, 3 years, na kung saan ay malapit sa kanya ang family ni Lazarus, therefore, ay yung sakit na pinagdaan ni Lazarus ay something na masasabi natin fatal sapagkat ito ang naging dahilan kung bakit siya ay namatay. At sabi sa Scripture, siya ay 4 days ng patay. Now, if you understand the culture or the tradition of the Jews, ang isang patay ay hindi ini-embalsamo, kundi ito ay nilalagyan lamang ng mga spices, maraming spices, upang sa ganon kahit paano ay ma-neutralize ang baho ng katawan ng isang patay. But of course, it will never be neutralized. Kahit ano ang ilagay mo sa katawan ng isang patay, ito ay mamamatay. And of course, the story, sinabi natin, nabasa natin, na sinabi ni Martha in verse 39, sabi niyan, Jesus said, take away the stone. Bago mabuhay si Lazarus, at sinabi ni Martha, the sister of him who was dead, Martha, the sister of him who was dead, said to him, Lord, by this time there is a stench, for he has been dead 4 days. Now, hindi natin alam, tayo hindi familiar sa patay, hindi natin alam kung ano ang state of decay ng isang katawan ng 4 days old. But definitely, without question, hours before the death ay nangamawin na dahil pagpunto ng bacteria at katawan, ito ay nag-bloat at definitely at the 4th day ito ay mag-burst, palabas yung pagpulukan at ito ay mangangamoy. At ito ay isang bagay na hindi nakakaila kay Martha. Alam nila yun. So that's about Lazarus. Ordinary person, a friend of the Lord who died.
Lazarus. Very faithful servants of the Lord. No question about that. There was an instance na kung saan bumisita ang Panginoon sa bahay ni Martha and Mary. At si Martha naman ay busy preparing for the guest. At sinabi ni Martha, nasumbong si Martha sa Panginoon kung bakit si Mary ay hindi tumutulong sa kanya. At nandun na sinabi ng ating Panginoon, Martha, Martha, masyado kang busy. So many things about the world. But Mary had chosen the good part. At si Mary ay nangalaman sa paanan ng Panginoon at nakikinig sa sinasabi at sinasabit ng Panginoon. In other words, walang question doon, si Mary at Martha ay part ng family na talagang followers ng ating Panginoon. Now, sinabi rin ni Martha na kung gugustuhin ng Panginoon, in verse 22, pagkatanda a very plain statement, na kung gugustuhin lamang daw ng Panginoon na si Lazarus ay buhayin ng muli, sabi ni Martha, siya ay pakikinggan ng Diyos. Now, ating natanongin, bakit nasasabi ni Martha ang ganung statement? Ito ay very obvious sapagkat definitely ang family ni Martha ay witnesses or rather witness sa mga pananalita ng Panginoon, sa mga miracles na ginawa ng Panginoon noong 3 years ng kanyang ministry. Sila ay kasama, sila ay kapiling ng Panginoon. Not necessarily always physically, but no doubt kung ano man ang ginagawa ng Panginoon sa ibang lugar na hindi sila kapiling, ito ay nakakarating sa kanila, and they never doubted the miracles that the Lord Jesus Christ accomplished. Therefore, Martha, Mary, and Lazarus were direct witnesses of the Lord's ministry at sila ay hindi nagdadoubt sa statement ng ating Panginoon, revelation ng ating Panginoon, nang sabihin ng ating Panginoon, I am the Son. I am God. Wala sila na. And yet, si Martha ay nag-doubt. So verse 39, na kung saan sinabi niya, Lord, by this time there is a stench, for he has been dead 4 days. Now, imagine that sudden shift. One moment she was saying, Lord, kung gugustuhin mo, my brother Lazarus will rise from the dead anytime. So, sabihin ng Panginoon, buksan ng stone, when she knew that the Lord was going to do the miracle that she was asking the Lord to do, and she was telling the Lord that He will do, dahil hindi pakinggan ni God kung ano man ang nahilingan ng ating Panginoong Jesucristo. And then sabi ni Martha, all of a sudden, Lord, by this time, there is a stench, for he has been dead 4 days. Now, isn't that surprising? Or rather, that's not surprising. Isn't that amazing? Na sandali-sandali lamang ay biglang nasambit ni Martha ang isang bagay na ito. And then the third character ay ang mga Jewish leaders. Ang mga Pharisees, mga Jewish leaders, ang council or yung tinatawag na Sanhedrin na isang organization, rather the council, the institutional leader ng Judaism na kung saan ay nakaupo ang mga Pariseo, mga Sadduceo, at sila ang nagbibigay ng spiritual or rather religious policies dun sa relihiyon ng Judaism. Sila ay tinubo at sila ay mga tao na according to the Scripture na consistently walang pagbabago ng kanilang religious and spiritual pride ay ang bagay na nagbibigay sa kanila ng katiliman sa kanilang mga mata
upang hindi nila makita ang katotohanan ng witnesses, ng mga sinasabi ng mga witnesses about the Lordship of the Lord Jesus Christ. At ang mga matinila ay ang sabi ng Panginoon, parang binigyan ng wooden block at hindi nakakakita, hindi makakaunawa, sapagkat may nakapiring sa kanilang mata na nagiging dahilan kung bakit hindi nila makilala ating Panginoon. And it's very funny sapagkat, well, it's not funny in the sense, kundi tayo'y nagtataka. And at the same time, hindi tayo nagtataka. Hindi tayo nagtataka sapagkat sila ay mga spiritual leaders na supposedly ay naunawa ng scriptures, and yan tayo nagtataka bakit hindi nila matanggap ang ating Panginoon. For example, ang katotohanan na si Lazarus ay binuhay. Ang daming witnesses, walang question about that, dahil maraming followers ang ating Panginoon, at sa village ni Martha, ni Mary at ni Lazarus ay maraming nagmo-mourn sa pagkapatay ni Lazarus, and when they learned that the Lord Jesus Christ is coming over, definitely maraming nakawitness ng pagbuhay na muli ni Lazarus from the dead. And those witnesses spread the word at ito ay definitely nakarating dun sa council, sa mga Pariseo. And yet, hindi pa rin ito matanggap ng mga Pariseo. Now in the book of Acts, mayroong napakagandang story doon. Isang story na kung saan ay na-encounter mismo ni Peter ang pagkabulag ng mga Pariseo. Na kung saan si Peter ay nagpunta doon sa temple sa Jerusalem at mayroong isang 40 years old na lalaki na since birth ay pilay. Pinanganak siya nang hindi siya nakakalakad. And the old man was hoping that one day some miracle would happen to him at siya ay makakabangon na muli. To make the story short, because of the faith of that man, siya ay na-healed in the name of Christ. And because of that healing that happened, yung 40-year-old na mama na yun ay hindi mawala kay Peter. Hanggang si Peter ay i-confront ng mga Jewish leaders. At sinabi ni Peter, ito ang proof. At the man himself ay proof na pagkat 40 years old na siya, hindi natin alam kung ilang taon siyang nag-spend ng kanyang pagkatilay sa templo. Kaawa-awang tao, walang tumutulong. Kalagay natin half of his life ay na-spend sa temple. Hindi maikakaila sa lahat ng tao na nagmamanage ng templo, lahat ng bumibisita na this was the lame man. And yet, here he is standing in the presence of Peter, the follower of Jesus Christ, who in the name of Jesus Christ healed this man instantly. Of course, there is nothing more solid a witness to the testimony of the power of God in Christ than that man. And yet, sa katigasan ng puso ng mga Pariseo, ito ay binaywala. Ito ay hindi inintindi. At sabi sa atin sa verses 40 to 45 ay, again, the consistency of the Pharisees and the rest of the members of the council in Sanhedrin. It is the spiritual growing that mattered to them. Ayaw nilang bitawan ang kanilang pagiging religious leaders. Ayaw nilang bitawan ang power ng kanilang institution. At ito ay hindi nila ipagpapalit maski nakaharap na sila sa katotohanan. So, the first character ay si Lazarus, isang faithful na follower ng ating Panginoon na namatay. Second character ay in the persons of Mary and Martha, faithful followers of the Lord, who asked the Lord Jesus Christ to do something, or rather, who said,
muna yan. Mabaho muna. And then the fifth, the Pharisees, the Sadducees, the council, na hindi matanggap ang katotohanan, maski ito ay tinihain na sa kanilang harap because of the hardness of their hearts, because they didn't want na ang kanilang religious position, ang kanilang institution ay maalis sa kanilang kamay. And then of course, the fourth character ay ating Panginoong Jesucristo. Na sinabi sa Scripture, Jesus wept in verse 35. Jesus wept. And you said, see how he loved him. Now, ating pag-iisipan, did the Lord Jesus Christ cry simply because siya ay nalulungkot about what happened to Lazarus? Or positively, ito ay more than simply the death of his friend Lazarus? Of course, the Lord knew beforehand that he could easily let Lazarus resurrect him from the dead. So, obviously, hindi ito isang pag-iyak dahil namatay si Lazarus. Dahil bakit iiyak ang ating Panginoon sa isang bagay na alam naman niya na kaya niyang buhayin ulit ang kanyang kaibigan. Di ba? Madali tayo masway about this particular verse na as if, katulad ng sinabi ng mga Jews, see how we love him? They made a mistake about the whipping of the Lord. Sabi sa Isaiah chapter 53 verse 10, ang ating Panginoon ay a man of sorrows and acquainted with grief. Ang pag-iyak ng ating Panginoon ay more than that. Ang pag-iyak ng ating Panginoon ay simply out of the fact na kita niya sa paligid niya ang katotohanan sa katayuan ng tao. Sa katayuan ng tao na tayo ay tapos sa kamatayan, sa katayuan ng tao na tayo ay madaling masway ng mga maling teaching, sa tigasan ng puso ng tao, sa pagiging lapastangan natin, sa pagiging ungrateful natin, maski inilalahad na ng ating Panginoon lahat ang katotohanan, and yet, nandun pa rin ang katigasan ng puso ng tao na ito ang bibigay ng kalungkutan sa ating Panginoon. Now, of course, ang ating Panginoon ay the prominent character in this story, sapagkat ang ating Panginoon ay naiyak dahil sa katotohanan, alam niya ang sitwasyon natin. Kaya, napakaganda ng symbolism about the offering na ginagawa ng mga pare sa templo, na kung saan ay ino-offer nila ang mga finest lambs upang ang kasalanan ng mga Israelita ay matakpan, upang sila ay maging katanggap-tanggap muli sa ating Panginoon. But then, the Lamb of God, the Lord Jesus Christ, was totally a different lamb. Sapagkat siya isang lamb na katulad natin, nakakaramdam ng panagoy, nakaramdam ng kalungkutan, nakaramdam ng hirap sa mundo ito, naunawaan ang sitwasyon natin, kaya nang siya ay maging offering, siya ay tunay na perfect lamb, sapagkat ang ibinuhos na dugo ay dugo ng isang tao na nakakaunawa sa ating sitwasyon, na katulad natin. Ang isang lamb na i-offer ng praise ay simply a lamb, an animal. An animal that could never relate to our human situation. Kaya it was a very superficial type of offering
in preparation to the final offering. Isang offering na hindi naiiba sa atin. Isang offering ng tao na katulad natin. At ito nga ay ating Panginoon sa Kristo. So, yun ang apat na characters na nagbibigay buhay ng color sa story na ito na nakasulat sa John chapter 11. Now, ating i-relate, ating i-try na i-identify natin ang ating mga sarili sa apat na characters na ito. First, we begin with Lazarus. We can easily relate with Lazarus. Why? Because the bottom line is, the story in Lazarus, he died. And therefore, we are all going to die. Lazarus was resurrected from the dead, binuhay na muli ng Panginoon, but he died again. In other words, hindi na-escape ni Lazarus ang kamatayan. Hindi maikakaila ang katotohanan na yun, na lahat tayo ay daranas, makaka-experience ng kamatayan. Isang bagay na ating kinatatakutan. Walang tao ang hindi natatakot sa reality na ito sapagkat ang ating buhay, mula ng bata pa tayo hanggang tayo ay tumanda, tayo ay naging witness, tayo ay naging witnesses kung gaano kapangit ang kamatayan. Death is a picture of pain. Ayaw natin mamatay sapagkat lagi natin na-relate na bago tayo mamatay, tayo ay magsasuffer, masakit. Kung ikaw ay magkaroon ng cancer, kung ikaw ay ma-stroke, kung ikaw ay ma-aksidente, at nag-spend ng so many years na ikaw ay crippled, it's pain. Yun yung ating kinatatapunan. Kaya ayaw natin mamatay. More than what others are saying, ako ay natatakot mamatay sapagkat may iwanan ako sa ating buhay. Mga mahal ko sa buhay. Well, sa ating believers, that's the only reason why we are afraid of dying. Dahil alam natin na mamatay man tayo, we're all going to heaven. But the only reason kung bakit tayo natatakot sa death ay sapagkat mayroon tayo mga maiiwan na mahal sa buhay. But to the rest of the world, the death is a fearsome reality sapagkat it is a picture of decay and pain. Natatakot. Kaya patuloy ang tao na nagsasalisik kung paano mapapahaba ang buhay. Kahit kung ano-ano lumabas. I mean, fountain of youth, ikaw ay hindi tatanda, ikaw ay magiging bata. Ang dami din ng stories, di ba? At ang siyensya ay patuloy naghahanap at sa ating panahunan, ito ang the period of rushing na kung saan ay talagang sinasaliksik kung paano tayo magiging bata. Pero there is no stopping. Sinasabi natin, maski ilang beses ka magpaganda ng mukha. Ano tawag doon? Nagitong hat? Stretch? Botox? Facelift. Ano? Maski 50 beses ka ng magpa-facelift. Ang isang bagay na mapapansin mo, lahat ng nagpa-facelift, magkakamukha. Di ba? Napansin yun? Napansin yun. Lahat ng nagpa-facelift. Pagpaulit-ulit, hindi magiging magkakahawig. Di ba? Iisa mo pa. Lahat. Hawig ni Madam Maureen. No, not kidding. No, kailan kasi ang popular, kaya madali natin ma-entertain. But that's the truth. Oh, hindi. Si Dr. Lloyd, nagiging kahawig. Di ba? May common features. Kaya, huwag na kayo magpapaganon. No? Huwag kayo magpapaganon. Kahit anong mangyari, huwag kayo magpapaganon. Kaya nagpapaganon lang is because of what? Insecurity. There is so much insecurity. That is vanity. That
is a picture of the reality that death is inevitable. Kaya nagpapaganon tayo is because of decay. Correct? Lahat tayo. Ano kaya issue ng lalaki ng pagganon? Maging kahawig din kaya? Meron tayong kilalang lalaki ng pagganon? Sinabi? Si Kalaya, naging kahawig din? Mukha. Siguro, several times, pag pinagdikit mo na mukha ni Madam Aurelia sa iyo, makikita mo yung similarities, certain similarities, no? Maganda ba? Mas maganda kayo kung nag-archer. Diba? May mga tao na tumatanda dahil ang kanilang aura, ang kanilang countenance ay masaya dahil sila ay happy sa presensya ng Panginoon sa kanilang buhay, kaya maski tumatanda na ay maganda pa rin. Di ba? Kahit Tita Ellie. No? Ang Tita Ellie ay, how old are you, Tita Ellie? 73. Imagine that. Ang aking Nena, ilan taon na atin natin? 68. Maski gaganon-ganon yun. No? Kita mo, hindi siya nagpapapaysive walang ginagawa, nagpapadaylan. May mga moments sa pinag-feeling ng ating Nena, maganda siya. No? Sa totoo na, maganda siya. Ganun din kayo lahat. Pagka kayo ay tumanda, basta ang aura natin ay aura ng isang tao na malapit sa Diyos. Maganda ang ating aura. No? Si Mang Apio. Ilan taon si Mang Apio? Ha? 72. Look. Ano? Again, you see, there is this saying in the face, in the countenance of somebody who believes na walang value ang mga bagay na yun sapagkat inevitable ng ating katulungan ay mamamatay. Ganyan ang ating katayuan. Iyon ang pinaka-highlight ng katulungan. Now, second, si Mary at si Martha. A believer, and at the same time, a doubter. Na katulad ni Peter, katulad ni Thomas, and the rest of us who are here. When we are confronted with the situation, na tayo ay nasa isang sitwasyon, na pagkahirap-hirap nating unawain sapagkat nakaklaw, natutumihan ng ating pag-iisip ng sitwasyon na yun, ay nadi-disregard natin ang ating Panginoon. Bigla nating katulad ni Martha, ay bigla tayong may sasabihin, pwede kayo mangyari yun? Our situation is like this. We will say one time, I am giving everything to my God, who gave me promises, na kung ako ay magtitiwala sa Kanya, God will never leave me nor forsake me. That my God is far bigger than my problems. That my God is far bigger than the pain I am going through. And therefore, with that fact, I will rely and put my trust sa aking Diyos. Ngunit all of a sudden, biglang yung statement mo yun ay mababago. That's who we are. That is the truth. Why? Because we are still living here in this corrupt world. And we are still living in this corrupt body. Iyon yung katotohanan. Kaya, sabi nga ni Paul sa Romans chapter 5, ang kanyang ini-explain, tayo ba ay patuloy na magkakasala? Tayo ba ay mayroon ng excuse na ituloy natin ang pagkakasala natin? Dahil alam na natin na by the grace of God, tayo ay naligtas. Ngayon ay kahit anong mangyari, tayo ay ligtas na at makakapiling natin ng Diyos. Sabi ni Paul, there is no excuse. God forbid. Dahil habang alam mo na ikaw ay tunay na anak na ng
Diyos, all the more that you should resist sin. All the more. Kaya tayo ay wretched. Ito rin yung sinasabi ni Paul sa Romans chapter 7. Na talagang tayo ay wretched. Alam natin ang dapat gawin, ngunit hindi natin magawa. Sapagkat binibigyan man natin ang puwang ang karnal na tao na nasa sa loob natin. Wretched. Yung wretched, yung feeling na kahapon ay sobrang traffic kahapon, ano? Di ba? Talagang kami ay pauwi ng galing kami ng Manila. Pauwi kami umalis kami ng Manila na 4:15. Nakabungan kami sa entrance ng C5. Dito sa papasok ng market. Talaga naman dagat ng sasakyan. Ano? Wala ka makikita dito sa sasakyan. Ibang, ang feeling ko pagka gano'n, ako ay parang, hindi ko ma-describe. Pagka gano'n yung situation, ako ay nahihilo at parang feeling mo ay masusok ka. Parang isinusuko mo yung sitwasyon na pagdadaanan mo. No? Yung so wretched, yung view na yun. At tapos ikaw ay hahangal doon sa napakahirap ng sitwasyon. Pagkat ikot-ikot kami, nakarating kami almost 6:30. Sobrang dami kahit saan pumunta. Yung bang kapagod at pag-iisipin mo, nakakasukang pangyayari. Wretched. That's what we are. Wretched. At yun ay sinasabi sa atin ni Paul, we are wretched. Sapagkat alam natin ang katotohanan, and yet hindi natin hawakan ng mahigpit ang katotohanan, sapagkat isang pagkakataon lamang na tayo ay ma-offera ng something na sinful. Ito ay ating i-grab, ito ay ating i-enjoy, and we have this feeling as if the Lord cannot see us. Kaya sabi ni Paul, we are wretched. Hypocrites. And then, ang third na character ay ang mga Pariseo. Ang picture ng hypocrisy at its core. Doon na sinabi ko, may reason kung bakit ganun katindi ang hypocrisy. Kung bakit ganun katindi ang pag-reject nila kay Jesus Christ as the kanyang mga witnesses. It's because of hypocrisy. Pride, hypocrisy, rejection, pagsama-samahin na natin, iyon ang basket of reasons kung bakit may mga tao. Maski tayo mga Christians ay guilty of hypocrisy. Lahat tayo rito ay guilty of that. At hindi natin dapat ikahiyain sapagkat mismo ang ating mga apostles ay in-express nila, Paul himself expressed the hypocrisy in him. Kaya siya ay nagagalit sa struggle niya, spiritual na pagkatao niya, at carnal na pagkatao niya, ngunit sa bandang huli sinabi niya, hypocrite as I am, yet the Lord is faithful to me. And so I give my rest in Christ. Yan. Ang preponderance or yung patuloy o napakarami yung pagkapatong-patong ng mga witnesses at mga facts na nagpapatunay dun sa katotohanan ng claim ng ating Panginoon ay sobra-sobra na upang ito ay i-reject pa rin ng mga Pariseo. And yet, ni-reject dahil kado sa problema yun ng hypocrisy. Now, this reminds me greatly of our situation sa ating bansa. Na, pag iniisip ko nga, talagang bakit ganun, no? Talagang consistent talaga ang puso ng tao. Nakasaad na sa scriptures, and yet,
excommunicate. Sabi ng isang archbishop, ang ating presidente daw ay hindi mabait na Kristiyano. No? Marami silang sinabi. At kalungkot po sapagkat explain hypocrisy na gusto mo ba naman na makita ang isang nung ako ay nagpunta dun sa summer at wala na akong nakita sa kalsada pagkakabahaba kundi mga bata na walang saklot, mga bata na nagkalat sa kalsada at iisipin mo na ang mga bata ito ay wala ng future sa sobrang kahirapan. At tatanungin mo ang mga bata kung ilan silang kakapatid, katulad na sa UP, may interview mo isang batang maliit kasama yung kanyang kuya na I think 11 years old. Ako'y naawa dahil tanghali na yung mga kapatid ay kalat pa rin sa loob ng UP. Tinanong ko yung batang kuya niya kung saan sila galing, sila nga daw ay nandiyan, bahay nila. Ilan na yung kapatid? Sabihin, 4 po. Asan ang nanay mo? Nasa bahay po. Ang tatay mo? Kakapintero po. Kumain na kayo? Hindi pa po. Hindi mo naman mabibreak ang heart mo nun? Di ba? Mga innocent bata at sila ay victims. There is stern hypocrisy even in our religious institutions. Ang dali nilang sabihin na RH bill ay anti-God sapagkat ito ay pinopromote ang abortion. Sabi ko sa loob-loob ko, ang sarap ang debate ng mga ito. Hindi na naman sabihin ng ating Panginoon na thou shalt not kill. The Lord Jesus Christ was giving instruction to His chosen people, the Israelites, na kailangan ibigay ng Panginoon ang 10 Commandments upang ang mga buhay ng Israelites ay magkaroon ng order sa kanilang kalagitnaan. The Lord was referring to murder. Ano mga buhay? And then, ganun din nga sa issue ng mining, walang tigil ang mga pari sa paglaban against sa ating gobyerno upang patigilin na raw sa buong Pilipinas ang mining. Nalulungkot ako sapagkat marami akong instances na nabasang case na lahat ng nagpapatigil sa ating mga proyekto sa natural resources ay ang mga pari. Wala silang ginawa kundi pigilan ang ating gobyerno na ipagpatuloy ang kanyang programa. There is such stern hypocrisy in mga yan. Nakakalungkot sapagkat minsan naiisip ko nga, katulad ng Sunday school natin minsan, di ba? Discuss ko sa inyo kung ang Pilipinas lamang ay talagang pagyayamanin ng ating pag-manage ng mga resources ay walang Pilipinong mahirap dahil sa sobrang yaman ng ating resources. Sobrang yaman. Now, ako nga ay mayroong isang binisita na napakalaking mining project that was 3 weeks ago sa Surigao. Ako ay hindi makapaniwala sa aking nakita sapagkat sobrang hinayang ko sa aking nakita. Kung iyon ay nagpatuloy, yung proyektong iyon ay nagdudulot sa Pilipinas ng about $5 to $10 billion a year. Out to $40 billion a year na income.
dudulot sa bansa. Anyway, example lamang yung kinukwento ko lang sa inyo. Ako'y hinayang na hinayang dahil right after the revolution, ito ay tumatakbo. Ang empleyado noon ay 2,500. Hindi pinasara. Ngayon, nasira na. Pinasara, nasira na ang isang $1.2 billion ng mining processing plant. Kaya ngayon ay natulog. Ngayon ito ay binibili ng isang Chinese group. Sana ito ay matayo na muli. Kaya ito ay hindi pinabayaan. Pilipinas sana 100% na nakikinabang, di ba? Pilipinas sana. Anyway, that's just on the side. Masasabi ko lang sa inyo na what hypocrisy can bring to a nation, to a religious institution, and to us people. And then finally, ang ating Panginoon. In the same vein, we weep just like the Lord Jesus Christ. Tayo umiiyak sapagkat tayong mga Kristiyano ay hindi nakakaila sa atin na nakikita natin ang pag-decline, ang pag-slide ng morality, ng spirituality, and the rest of things that are connected with morality and spirituality. Tayo nalulungkot sapagkat kitang-kita natin ang nangyayari sa society. I don't need to elaborate on that sapagkat madalas ay nalidiscuss natin kung ano ang naidudulot ng society ngayon sa ating mga anak. There is so much corruption in the hearts, in the minds of the youth. Sobra. Diba? Tremendous. Grabe ang poisoning ng hearts and minds of the youth and the children. Kaya yung mga mag-aanak pala ng dito, is very careful sapagkat ito ang struggle ng mga parents ngayon. Ang hirap pigilin ng poisoning of the hearts and the minds. Even adults like us are not spared. Diba? Sobra. Naging permissive ang ating society na maski masama na ay i-justify. Kaya pag anumang pilit ng ating gobyerno, pag-igihin ng ating bansa, it is extremely so difficult because of the continuous decline ng morality at spirituality sa ating bansa. At hindi lang sa ating bansa, it's happening everywhere. It's happening everywhere. Sa ating bansa, you think corruption will be put to an end? No way. Why? Dahil sa mga nakaupo ay hindi naman mga taong may takot sa Diyos. Dahil siguro 95% pa rin ng nakaupo sa bureaucracy ay mga taong mayroong masamang puso. Because they do not know the true God of Abraham, Isaac, and Jacob. Kaya to them, fear of God is simply superficial. In the same vein sa ating families, there is a trouble. Because of the decline in spirituality and morality, even the very fiber of the society is affected. Within the church, likewise. Diba? The church becomes so tolerant dun sa ina-accept ng modern society. Naging tolerant tayo. Decency is spared sa ating pananalita, sa ating pakikipagkapwa, things have changed. Why? Dahil ganun ang society. Sinasabi sa atin ng society, it's just alright. Kaya yung church ninyo, dapat ay mag-adjust sa modern society.
And so we reap. We Christians cannot deny ourselves that these realities around us are the realities that are bringing problems and decay in the hearts and minds of so many believers. Not just amongst the young Christians, even the adults. Di ba? Minsan nga, matatandang Kristiyano na ang nabibigyan ng problema sa church eh. Kaya nagkakaroon ng split sa church, hindi naman dahil sa mga young people o young people. Ang nagkakos ng division sa church ay mga leaders pa ng church at saka adult members. Why? Because they are allowing themselves to be influenced by the world. And so we reap. Just like how the Lord Jesus Christ wept. Because the Lord Jesus Christ knew the heart of man. Remember in the Gospel of John, na kung saan ay maraming gustong lumapit sa Panginoon, sumama sa kanyang ministry, ano sinabi ng Panginoon? Alam ng Panginoon na kaya lamang nagsasamahan ng mga taong yun ay dahil sa mga gains na kanilang magpupunan. Like food and so on. But sabi ng Panginoon, I know the human heart. And so we Christians will, and we must wait. For as long as we can see in our midst, in our government, in our society, in our family, that spiritual decay is happening. And the result of that spiritual decay is plain immorality. That's the thing that must wake us up. The character in Christ, the Lord who wept. And so Christians, we must keep weeping. Because when we keep weeping, then we know that we are not compromising the Lord. That we are not accepting what is not acceptable